saya. First time natin mag-ride in I think 2 years. Oo, mga 2 taon tayo hindi nag-ride ng ganito, no? Nakakapag-motor-motor tayo pero hindi yung pinaayos ko yung motor ko, pina-change oil natin, nagpalit tayo ng gulong. Bago yung gulong ni Estong ngayon. Sa mga first time makapanood sa akin ng nagmumotor ako, ito si Estong, pero mukhang uulan eh, no? Ito yung big bike ko na ilang beses ko na inattempt na ibenta pero hindi ako nagtagumpay. May sentimental value kasi, so kinikip ko lang siya, pinapa-change oil ko lang, pero never ko naman siyang naibenta. Pero ilang beses ko nang inisip, never ako nagtagumpay. Nasa akin lang siya. May sentimental value kasi ito yung big bike na, ito yung gamit na binili ko ng panahon na hindi ko naman kailangan bilhin, pero naisip ko nun na work ako ng work, bibili naman ako ng pang-akin. So ito yun, medyo may sentimental value yung malala sa atin. So papunta tayo ngayon ng Skyway. Shoutout nga pala sa aking SEC family. Maligayang bati po sa aking SEC family na binintain nila akong motovlogger, binintain nila akong ambassador kahit na for 2 years na tayo nagmaneho ng motor. Ano lang tayo, nagpupunta lang tayo sa kanilang mga opening. Ilang ginagawa natin. Skyway ngayon. Wala akong RFID, ba magpapalagay tayo ngayon. Pupuntahan ko lang si Decoy. Yan ang ating lakad ngayon. We're gonna go to Decoy dahil I think I owe this ride to Decoy. I have not visited Decoy sa taon na to. Baka mag-SLEX muna ako bago magpunta kay Decoy, o di ko alam, or Mectra tayo kay Decoy, I don't know. Bahala na, pero mukhang uulan eh, so baka mag-Decoy na lang tayo. Sa mga hindi po nakakaalam, si Decoy, a very wonderful friend of mine who passed away several years ago, na dapat kasama ko sa lahat ng mga negosyo ko, but life has a different plan for him, so he's no longer with us. Every now and then I would go to him, I will visit him. So nung pinapa-repair ko itong motor na to, pinapa-change oil ko, siya yung nakaplanong pupuntahan kong una. Alam nyo, hindi na uso yung ganitong klaseng motovlog. Papauso natin ulit yung POV, point of view ng rider. Hindi na siya uso. Ano na ngayon, parang destination na vlogging na lang. Pero yung mismong journey, yung mga tao nanonood na mismong kalsada habang nagmumotor, parang konti na lang, no? So, pero ako gusto kong gawin to eh, yung POV ng driver. Parang masaya. Oras na ba? 2:30 ang oras. So hindi pa naman uulan,
siguro mag SLEX muna tayo, ha? Tapos on the way back home tsaka tayo magdigoy. Sana bahala na. Mag-enjoy lang tayo ngayon, guys. Shoutout nga pala kay Kuya Fritz, ha. May mga motor kayo na gusto nyo pa himas ang tawag eh. Patingnan nyo lahat, oil ng kadena, makina, change oil, everything. Kontakin nyo sa Kuya Fritz. Lalagay ko yung link. Lahat ng klase ng high-end na big bike na motorcycle, kilala siya sa community na yan. So kontakin nyo siya. Alam nyo, ito yung na-miss ko. Ito yung na-miss ko na na ginagawa magmotorsiklo. Pero alam nyo, bibira nyo ako makita na na nagmumotorsiklo ng rainy season. I don't really ride motorcycle kapag rainy season. Takot ako kaya sobrang taas ng respeto ko sa mga rider natin na naghahanap buhay na sa gitna ng ulan kasi hindi madali. It's not an easy feat kapag umuulan. Ako nga, leisure riding lang, di ba? Tsaka alam nyo, marami naghahanap nitong vlog ko na to. Hindi ko maintindihan. Nung nag-motovlog ako, parang mas may community tayo na top, no? Parang meron tayong mga community na dating hindi naman nanonood, hindi tayo kilala, hindi tayo, they've never found out na DJ tayo, no? Nung nag-motovlog tayo, parang uy, rider pala si Papa Jackson, di ba? Tsaka doon lang nila nalaman na may DJ pala siya. So ibang community na yung riding talaga, no? Niche na talaga siya. Anyways, alam ko dito na dapat ako kay Dikoy eh, pero mag-SLEX muna tayo, maaga pa naman. So in time, mamaya mga 7 or 8 PM makakabalik na tayo. Papalagay tayo ng RFID ngayon. Sarap, lakas na ng hangin, guys. Pero ang sarap. Lakas ng hangin, ang sarap. Sana wag umulan. Oo, kasi sakto lang yung init, no? Ay, yung lamig pala, hindi mainit. Alagitaan ngayon ng ng hapon, 2:30. Mukhang lumalamig yung simoy ng hangin. Galing sa dagat, may dagat dito eh. This is going to be a lengthy vlog, but I hope you finish this one. It's just me riding my bike. Oo. At ibabalik natin yung feature natin na Mambot. Alam nyo ba yun? Oo. Me and my bike out there. Ito lang yun, Mambot. Dami naghahanap no, hingi kayong payo sa akin. Tapos papayuhan ko habang nagra-ride ako. It's a good concept eh. I stopped doing it kasi I stopped riding the motorcycle, but it's actually a good concept. We're gonna do it again. But for now, muna, wala mo nang mambot, wala mo nang giving advice. Ride lang muna tayo. Namiss ko to. Oh my god, goosebumps guys, goosebumps. Namiss ko to. I've been thinking of of upgrading this. Hindi ko lang talaga mabitawan because of
Sentimental value. Nagsi-signal light tayo pero kumakawayo tayo ng hand signal kasi courtesy na lang din. Madali kasi mayabangan ng tao kapag naka-ride, naka-motorcycle ka. So hanggat maaari, ano tayo, yung courtesy ba, we give it to them. Riding our motorcycle. Tingnan natin kung magkakapagkalamba tayo. Saya, I like it. Grabe. Saya. Alright. Sarap naman. Alright. So hindi ko na na-vlog yung ibang mga ginawa natin. Nagpakabit tayo ng RFID. Easy Trip tsaka Auto Sweep dito sa may Calax. Magkalapit lang sa mga gustong magpapalit ng or mag-update ng kanilang account sa RFID tsaka yung Easy Trip tsaka Auto Sweep. Hindi ko alam ba't pinaghiwalay pa yan. Dito sa may Calax. Paglabas nyo ng, if you're southbound Calax, paglabas mo ng Calax exit, nandyan yung Auto Sweep. Pag konting abante pa, nandyan naman yung Easy Trip. Magkalapit lang sila. So nakapagpalit na tayo. Medyo maayos na yung yung mga bagay-bagay kay Estong, ang ating trusted na motorsiklo. So far lahat ng ride natin sa kanya safe naman tayo. So natutuwa naman ako. Bagong change oil, bagong himas yung motor, may load yung RFID natin. So practically goods na siya sa everyday ride natin. Nice one.
Malapit na tayo sa Sukat exit. Nakita ko na yung signage. Dito yung exit papunta kay Dicoy. Ayan na, 300 meters. From there, kakaliwa tayo. Yan na yan. So wala kasing exit na skyway to eh. Dapat sa ilalim ka lang. Dapat dyan tayo sa taas. Walang exit dyan. Ang exit niya sunod ay nasa, alam ko, Resorts World na yan eh. Malalaman natin kung tumalab ba yung pinaload natin kanina. Ito na. Meron. May 400 tayo. Okay, gumagana. Yan. So magpaparamdam lang na kay Dicoy bago siya magparamdam sa atin. Kasi naalala ko nung pinaplano ko i-kondisyon itong motor na to. Ito yung plano ko talaga, puntahan siya. Yung unang ride ko, puntahan ko siya. Ayoko namang ibahin yung plano. At alam ko hindi ko pa siyang dadalaw ng nakamotor ako. Nung buhay pa si Koy, ilang beses ko siya niyaya na magmotor eh. Ayaw talaga niya eh. Ilang beses ko siya niyaya na magmotor. Parang it's not his thing. Ito na yata yung Loyola. Ito na. We're here na. Medyo maingay ng butso natin, magigising yung mga tulog. Alright. We're here na. Dito na tayo. So this is how you get to Dicoy's resting place. Ito na naman tayo. Dati nalulungkot ako pag pinupunta ko si Dicoy. Ngayon medyo happy na tayo. Kumbaga it's time to celebrate his life. Medyo umulan lately kaya yan, wala akong dala ngayon. Koy, wala akong dala. Tinalo lang kita, papang. Miss lang kita. Yan, ito po si Dicoy. Rest in peace Dicoy aka Joaquin Bordado Nico Shindion. 2021 siya namatay. So, dito ko tatapusin yung vlog ko, guys. Ito naman talaga yung punta ko. Dito na ako ngayon sa nicho ni Dicoy. Salamat sa panonood ng ating first ever motovlog in the past 2 years yata or 3 years.
Ang tagal natin hindi nag-vlog na nakamotorsiklo. So, many more motorcycle vlogs to come. For now, magpagkwentuhan lang muna ako kay Dikoy. And thank you for watching. You guys are awesome. Thank you very much. Bye!